Habang nililipat niya ang mga pahina ay may isang papel na nalaglag sa pagkakaipit. Isang animoy liham, mahaba, detalyado. Nakasulat dito ang salaysay na si Lemuel ay nanligaw kay Mariel at kalaunan ay naging kasintahan nito. Madalas silang nagkikita sa rooftop pero may isang taong lihim na nakamasid lagi sa kanila. Isang araw, bigla na lamang nawala si Lemuel. Akala ni Mariel umalis lang ito pero ang totoo, siya ay pinaslang at inilibing sa isang septic tank na hindi na sinabi kung saan. Nagawa ito ng salarin dahil sa matinding selos. Akala niya kapag nawala si Lemuel ay mapapansin siya ni Mariel. Pero nang magtapat na siya rito ay tahasan siyang tinanggihan ng dalaga at ang malala, siya ay pinagtawanan lamang nito na may halong pangungutya. At doon, ang pagmamahal na iyon ay unti-unting napalitan ng galit. Isang hating gabi mag-aalauna ng madaling araw habang nasa kasarapan ng tulog, pinasok niya ang kwarto ni Mariel gamit ang spare key. Sinubukan niya itong halayin pero nanlaban ng babae. Nagpumiglas, sumigaw, at para patahimikin sinakal niya ito hanggang sa panawa ng buhay. Sa taranta, hindi niya alam kung saan ilalagay ang bangkay kaya itinago na muna niya sa tangke ng tubig. Ang liham, isinulat mismo ni Manong Zoilo. At sa huling bahagi nito ay humingi ng patawad sa kanyang mga biktima at mga kaanak nito. Hindi na nagdalawang isip si Sander, dinala niya ito sa pulis pero nang puntahan nila si Manong Zoilo, nakalak ang silid nito. Pinwersa nilang buksan at doon tumambad sa kanila ang katawan ng caretaker. Nakasabit sa kisame gamit ang isang lubid, wala ng buhay. Pagkatapos ng lahat, umalis si Sander. Lumipat siya sa kabilang apartment, mga 3 kanto lamang ang layo mula sa dating tinutuluyan. Isang gabi, nakaupo siya sa harap ng laptop, napabuntong hininga. Sa isip niya, sa wakas, nakaligtas na siya sa bangungot. O iyon ang akala niya. Dahil bandang alauna ng madaling araw, habang magsisimula na sana siyang magtrabaho, may narinig siya.